1:46 at saka 47, ang sabi dito, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Kinilala niya na itong Jesus na ito ay kanyang tagapagligtas. Kaya sa kanyang panloob na katauhan na andun ang kagalakan. At ako po'y naniniwala na kapag pinagbulay-bulay po natin ang ginawa ng Diyos sa ating pambuhay, ang kaligtasan ito, magkakaroon din tayo ng katuwaan. At dahil sa tayo merong espiritu ng katuwaan, ay mapupuri natin ang Diyos. Makakapanalangin tayo ng totoo. Panginoon, salamat po. Salamat po. Dahil ako'y iyong iniligtas. Apostol Pablo, nang siya po ay maligtas, nung mabulay niya ang kaligtasang ginawa sa kanya doon po sa daang Damasco, ay ang kanyang maling paglilingkod ay nagkaroon ng tamang paglilingkod. Hindi ka magiging wrong motive sa paglilingkod. Magiging tama ang iyong paglilingkod. At alam po natin na nangyari kay Apostol Pablo, talagang siya dati ay nangunguna sa pagpapahirap sa mga mangangaral, pero noon siya ay tunay na siya yung nangangaral, siya yung kahit hulihin, kahit siya ay paluin, siya ay patuloy na nangangaral pa rin. Alam niyo, sabi ng mga awit, 51 verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Alam niyo, ito'y dapat din kasama sa ating panalangin. Panginoon, ibalik mo sa akin yung katuwaan ko, yung kaligtasan, yung katuwaan sa kaligtasan. At ako po'y naniniwala na itong kaligtasan ito ay minsan nalilimutan na natin. Na ang ginawa, ang dakilang ginawa ng Panginoong Hesus ay hindi na ganong kaligaya sa atin. At ang isang bagay na pwede natin gawin, hilingin natin sa Diyos, Panginoon, ibalik mo sa akin yung katuwang ito. Ipakita mo, Panginoon, sa akin ang kahalagahan nito. At tunay po, ng ating pong panalangin ay magkakaroon ng malalim o masidhing panalangin. Pangalawa po, kailan ang mananampalataya ay nagkakaroon ng masidhing pakipagniig sa Diyos? Kapag nagiging malalim sa kadahilanan na kung bakit siya o ang Kristiyano ay natutugunan ang lahat ng pangangailangan. Kapag siya ay naging malalim, kung bakit siya ay nagkakaroon ng mga bagay-bagay. Saan ba nang galing ito? Saan ba nang galing yun? Yung biyayang ito, dapat po tayo maging malalim sa bagay na yan. Sa espiritual na bunga, ay natutugunan din. Sapagkat ang sabi po ng John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya'y magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Wala tayong magagawa. Ibig sabihin, maging malalim tayo na yung bungang nagkakaroon tayo espiritual ay kung hindi dahil lang ng Diyos. Kaya hindi pwede nating sabihin, ako'y mahusay, ako'y magaling. At magkaroon po tayo ng kalumbayan na kapag minsan ang ating puso ay dinadaya na tayo, ang ating isip. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 8, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa,
ngunit bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Maging malalim tayo, no, na ang Diyos din yung gumagawa sa ating pong buhay. Kung bakit tayo po ay nagbubunga. Sa pamamagitan ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng bunga sa ating pong buhay, pananampalataya. Maging sa espiritual na kalakasan. No, salamat sa Panginoon. Pagbabasa tayo ng Bible ay mayroong kalakasang nangyayari sa atin. No, alam niyo po yung pong aking MP3. No, kung mapapasin niyo, lagi ako naka-MP3. Hindi po ako mahilig sa music. Pero ang nakalagay po sa aking MP3, puro preaching. Bagamat mayroong mga ilang music, Christian song. Pero ang sarap makinig ng mensahe. Dahil ano pang gagawin ko, nagdadrive ako, hindi ako pwede magbasa ng Bible, pero pwede ako makinig ng mensahe. No? Napakasarap na lagi makinig ng mensahe. Salamat sa Panginoon. No? So, tayo po ay maging malalim, na ang salita ng Diyos ay nakakapagpalakas sa atin. Alam na po natin ang talatang yan, 1 Peter chapter 2, verse 2. Yung mga gawa ng Diyos, yung mga gawa ng banal na Espiritu, yung pakikipag-fellowship diyan sa mga kapatiran, yung pagdadala ng kaluluwa, nakakapagpalakas ang lahat ng yan. No, sa pamamagitan ng mga gawa ng Diyos. So maging malalim po tayo sa bagay na yan. Sa pisikal na pangangailangan, sa kalakasan. No, sabi nga po ng mga awit, 18 verse 9, 39, hanggang 42, sapagkat iyong binigkasan ako ng kalakasan sa pagbabaka, sa iyong pinasuko sa akin, yaong nagsisibangon laban sa akin, iyo rin naman pinatatalikod sa akin ang aking mga kaaway upang aking maihiwalay, silang nangagtatanim sa akin, sila'y nagsisihiwalay, ngunit walang magligtas pati sa Panginoon. Sila'y nagsisihiyaw, ngunit walang magligtas pati sa Panginoon. Ibig sabihin, baka sabihin, walang magligtas pati sa Panginoon. No, mali tayo dyan. Ang ibig sabihin po dito, sila ay humihingi ng tulong pero sila ay hindi inililigtas. Ngunit hindi niya sinasagot sila. Yan po yung mga kaaway. Nang magkagayakin, dinurog sila na gaya ng alabok sa harap ng hangin. Aking inihagi sila na gaya ng putik sa mga lansangan. No? Maging malalim po tayo na kung bakit tayo malakas, na kung bakit tayo gumagaling sa ating karamdaman, na kung bakit tayo nagagawa nating magtrabaho ay dahil po ng Diyos. No? Dahil ng Diyos. Sana'y malayo sa ating puso. No, huwag tayong madahayan ng ating puso na dahil ko. So sabi nga po ng Mark 1:34 na andon ang pagpapagaling ng Diyos, sa kayamanan na andon ang pagbibigay ng Diyos. Sa pisikal na kaligtasan na andun din ang pag-iingat ng Diyos. So naalala ko yung aking kapatid na bunso, ako ang nag-aalaga. Siya ay nahulog sa hagdanan, hindi siya naiyak. No, nakita ko na lang na andun sa baba. Hindi siya naiyak. Sabi nga, iningatan siya ng anghel. At sabi ng Bible din, tayo mayroong mga anghel na nag-iingat sa atin. Physical na kaligtasan, tayo po'y iniingatan ng Diyos. Ako nga po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil lagi akong nasa karsada. No? Lagi kong pasalamat sa Diyos sa aking panalangin. Salamat po, ako'y iyong iningatan. No? Nakikita ko yung mga aksidente, nababalitaan ko yung mga aksidente, purihin ng Panginoon. No? Salamat po, Panginoon. Do ako man nakaranas din ng aksidente. Salamat sa Panginoon, siyang patuloy na siya ang nagbibigay ng kaligtasan kahit sa pisikal. Panghuli po, tayo po'y magiging malalim o magkakaroon tayo ng masidhing panalangin sa Diyos kung meron kang malalim na pagkakilala sa iyong Diyos.
o pagkakilala sa ating Panginoon. Mga awit 46 verse 10, kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ang sabi ng Bible, kilalanin natin ang Panginoon, Diyos. No? Well, pwede mo sabihin, kilala mo ang Diyos, pero manifestation sa iyong buhay, hindi mo kilala ang Diyos. Oh? Hindi natin kilala ang Diyos. Pag ikaw ay kung manalangin ay kaunti lamang, o hindi ka pa nga nanalangin, ay hindi mo kilala ang iyong Panginoon. No? Abay, kaya ka nakahingi ng baon sa iyong ina, kilala mo ang iyong ina. No? Abay, kaya ka sa iyong bahay napunta dahil nandiyan ang iyong mga magulang. Eh ako hindi pwedeng humingi ng baon sa iyong ina o ang aking anak ay hindi pwedeng humingi ng baon sa iyong magulang sapagkat ang kilala nila ay ako. Napakasimpleng ilustrasyon. No? Kung kilala mo ang Diyos, lalapit kang totoo sa Diyos. No? Alam mo, minsan, kaya hindi minsan malapit ang anak sa magulang, wala na yung love. At ako po'y naniniwala, kaya hindi ka malapit sa Diyos, wala ka ng love sa Diyos. Hindi mo na ginigiliw ang Diyos sa mga panalangin mo. Ayaw mo nang kausap ang Diyos. Mga artista, giliw na giliw. Yung mga kanilang mga fans. No? Makakita lang ng mukhang artista ay giliw na. Pero ang Diyos, hindi man lang kagiliwan. No? Gaano ka natutuwa kausap ang Diyos? Gaano mo katagal kausap ang Diyos? Gaano mo kilala ang Diyos sa iyong buhay kapag ikaw ay nananalangin? No? Huwag mong tatalikuran ng Diyos kapag kinakausap mo ang Diyos. No? Huwag mo siyang aalisan. Huwag mo siyang bibigyan ng kaunting panahon. Bigyan mo siya ng maraming panahon. So tayo po mga mananampalataya, kinakailangan po natin ang panalangin ng gaya ng sa Panginoong Hesus. Malalim, totoo, masidhi. Kamusta yung iyong panalangin, pakikipag-usap sa Diyos? Lahat po tayo, di po natin alam, di ko po alam ang ating sitwasyon. Ba't kilala ng Diyos kung paano kang manalangin? Tayo po pumikit. Banal naming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, muli sa gabing ito, Panginoon, sapagkat muli kami iyong pinukaw. Lord, hindi tao ang aming kausap. Hindi kung sino ang aming kausap. Kung sa mga tao kami nagbibigay galang pa, ba't lalo tigit, lalong-lalo na ikaw. Panginoon, tulungan niyo po kami sapagkat ang oras nito kami po'y mananalangin, muli mag-aabot ng aming mga hinaing. But Lord, may mga attitude. Alam po, Panginoon, kung kami hindi natutuwa sa aming nakikita, minsan ang aming sarili, Panginoon, ay nasusumpungan din ganito. Tunay na ito'y kalumbayan sa amin. Lalo tigit, Panginoon, na kung iyong anak ay minsan ka lang kausapin at sa kaunting sandali pa at tinatapos na agad. Panginoon, patawad po, Panginoon, sapagkat kami nananalangin ng hindi ganun katotoo, ng hindi ganun kasidhi. Panginoon, napakaganda ng ginawa mo sa amin. Wala kaming karapatan na kami ay hindi manalangin sa iyo ng totoong panalangin. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, kami pamaya mananalangin, maghahandog ng panalangin. But Lord, help us na masumpungan niyo po ang aming sarili na mayroong totoong panalangin, na mayroong masidhing panalangin. Panginoon, gabayan niyo po kami
At ipatawad niyo po, Panginoon, sapagkat sa aming buhay kami ay hindi nagiging maayos ang aming pong panalangin. But now, Lord, help us. Tulungan niyo po kami. Ilagay niyo po, Panginoon, kami sa totoong kami may kausap na Diyos. Panginoon, salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa iyo pong salita. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa lesson po natin ngayong gabi. At sana nga po muli tayong nabigyan ng paalaala na ang ating panalangin maging seryoso tayo sapagkat tunay naman ang Panginoon ang siyang kung anong biyaya meron tayo ngayon, ang Panginoon ang pinagmulan. So, maging seryoso tayo sa ating gawain. So tayo ho'y dadako na po. Walang ating oras, 7:15. Salamat po sa Panginoon. Baka meron kayong gustong ipagpasalamat bago tayo dumako sa ating mga request. Meron ba kayong mga answered prayer this week sa inyong panalangin, kapatid? Okay. Oh. Ano yung nagtatrabaho? Aha. Okay. Amen. Amen. Mas makapal. Amen. Amen. Okay. So, salamat sa Diyos, na napakinggan natin ang balita, nagtatrabaho, nabahagi na ng salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoon pagkatapos namatay. No? And then, ang namatay, nasa langit na siya ngayon. Kaya maganda ron minsan hindi naiintindihan ng mga tao, iniisip nila, meron lang silang hanap buhay, may magandang bahay. Well, okay naman yun, maganda yun, pero higit sa lahat yung alaman mong ikay palangit pag ikay namatay. May mga taong may religion lang, may religion but I don't know. Pagka sila'y nawala sa buhay na ito kung palangit o hindi, meron silang malaking tanong. But salamat po. Panginoon nagbigay sa atin ng katiyakan. No? Pag tinanggap mo siya na totoo sa iyong puso, pinatatawad ang iyong lahat ng kasalanan, hinuhugasan ang kasalanan mo at ikaw ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? Meron pa? Kapatid? Okay. Okay. Ano yung pasalamat? Kakaunti na ang asma? Hindi na. Akala ko kakaunti na ang asma. Hindi na inaasma. Okay. Amen. Meron pa? Sige ho, magpasalamat tayo sa isang maikling pagkakataon, Michelle. Amen.
Amen. Meron pa? Sige po. O, isa na lang. Okay. So, salamat sa Panginoon. Tayo narito at tayo po'y muli makakapanalangin. Blessing po ng Panginoon na tayo po'y muling mabigyan niya ng ganitong pagkakataon. So, dadako na po tayo sa ating mga prayer request. Kung kayo merong mga kahilingan, banggitin niyo po mamaya. Bukas po ay ating visitation, church visitation po natin. Pag-pray po natin. Sana kayo po'y maging kabahagi sa pagbabahagi ng gospel tracts. No, pag-pray po natin yung bagay na yan. At panalangin din po natin yung ating ibinalita kanina sa ating balita. Okay? Meron ho tayong pinag-uusapan yung philosophy ng mission natin. Ay atin na pong tinatapos. Sinimulan po natin nung isang araw. Kami naka-anim pa lang doon sa mga bilang. Panalangin po natin na ito'y matapos ng maayos. At pagka ito po ay natapos na, ipipresent po ito sa church nang malaman po natin ng malinaw ang atin pong tinatakbo at tatakbuhin habang tayo po ay church. Ano po? Habang narito pa tayo sa lupa. Panalangin po natin. Bigyan po ng Panginoon ng karunungan ang bawat isa sa pagbabahagi ng mga pangangailangan po rito. So, ayan po. And then, pag-pray po natin ang service sa linggo, evangelistic natin sa linggo. Ang first service, pag-pray po natin. No? At yun din pong pagdadala ng mga bisita sa linggo. Okay? So, mamaya po, huwag kayong umalis, na wala po kayong invitation. Kumuha tayo at imbitahan natin yung ating mga nais maisama sa church para sila makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? So, sa linggo na po yan, ang ating evangelistic. Baka isipin yung next week pa, linggo na po. So, and then, ang worship po natin, pag-pray po natin ang ating worship. No? Sana rin po sa ating paksa na tinatalakay ay maging malalim po tayo. Yung maabot ang ating kamalayan, ang ating puso, ang ating will, upang sa ganon sagawa tayo ng magandang practice ng ating buhay Kristiyano. Ang ating pong tema ay tungkol po sa holiness of God. No, wala pa ho tayong mensahe at panalangin po natin ang paghahanda po ng mensaheng ito. Okay? And then ang ating pong evangelistic, revival. No? Panalangin po natin. So, kausap ko po si Pastor Fred ngayon lang, kanina lang, kung napansin niyo kung bumaba. At ang start po natin siguro po ay mga 5:30 ng hapon, no? Dahil ang nasanay siya doon sa alas 6 ay alas 6. Dadating siya rito mga 6:30 pa. So, sabi ko, i-adjust namin ang time para hindi naman siya. Dahil, whole day, meron siyang whole day works doon sa Manila, tatakbo rito. And then, para mag-preach dito. So, pag mayroon tayong konting adjustment, at pag-pray po natin yung bunga ng ating gagawin ito. At panalangin po ninyo ang ating mga kapatiran kayo na makarating po sa ating revival sa pagsisimula ng taon. Gusto po natin meron tayong tamang espiritu sa hayo natin o sa pag-move natin dito sa 2014 na ito. No? So, yan po ang ating ipapanalangin sa Panginoon. Yung atin pong mga outreaches sa ilang mga lugar, panalangin po natin ang Lipa, ang Poyo, ang Concepcion, at yun pong mga pinupuntahan po natin sa ating mga kapaligiran. At yung ating pinaplano doon po, somewhere doon sa may Gulo de Taas, El Sitio, sana nga po ay maging maayos po ang lahat ng ito. At yun pong ating mga ibanalita, meeting po, ng mga Sunday school teachers from adults to children's department para sa kaayusan po ng gawain. So yan po ang ating mga ipapanalangin. Ano pa, Brother Joven, yung hindi ko nabanggit?
Yes, nga po pala. Ano ho, panalangin po natin yung, ilan ba yun? 10? No? Na maihanap natin sila ng ministry dito sa church. At panalangin nga po natin. Then yung Romblon, narito na, napansin ko si Brother Noel. Kapatid, kailan ang langoy? Hindi lipad eh. Third week. Nabangga? Hindi, sasakyan, ano ba yung sinasabi mo? Bangka ay nabangga. Okay. 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 Sige ho. Sama po natin ang Romblon sa ating kapatid pagsisimula ng gawain doon. Okay. Meron pa? Sige ho. Kung meron kayong prayer request,